Ang bala po talaga namin, wala sanang putukan para hindi malaman ng MILF o BIFF na nakapasok kami. Pero naunahan po kami ng mga pasabog niya, kaya wala kaming magawa kundi makipagsabayan na lang. Umabot po lang ng ilang minuto yung labanan namin. Kitang-kita ko po sa night vision ko na may mga tumatakbong kasama nila. Pero alam ko, may mga tama na rin yon. Pinasok po ng team ni Sir Jednad yung loob ng bahay. At paglabas niya, sabi niya, tumawag agad siya na Mike 1, bingo. Sabi ko, sir, sigurado, sir. Sigurado, sabi niya gano'n. Nag-withdraw po kami. Baligtad po sa sinasabi ng MILF na nagkaroon po ng putukan pa doon pagkatapos ng kay Marwan. Wala pong nangyaring putukan na. Pumuputok po sila pero hindi na kami pumuputok. Kasi ang strategy ng Seaborn, hanggat hindi mo nakikita yung kalaban, hindi mo dapat putukan para walang madamay na sibilyan. Baligtad po. Sabi nila nagkaroon pa ng putukan sa ilog. Hindi po. Alas 4 po yun na madaling araw. Nakatawid na kami ng ilog. 7:30, mga 6:30, narinig ko na nung pagkatapos namin tawid ng ilog, nagkaroon na po ng putukan, mga 6:30 po, nagkaroon na po ng putukan kung saan dapat kami dadaan. Ang sabi ni sir, delikado na kasi na-engage na yung sa bidop. So ang ginawa ko po, sabi ko kay sir, push pa rin natin na ma-link up natin yung 50-50. Na kung saan yung 50-50 po, ongoing na po yung putukan nila, naririnig ko na po yung tuloy-tuloy na putukan nila. So ang ginawa namin, tumawid kami sa isang malaking field ng maisan. So doon nakita na kami ng kalaban, which is violation yun. Pero ganoon pa man, nakapagtago pa rin kami. Yung pinagtaguan pa namin, yung nasa harapan namin ng mga kabayan, kampo pala ng MILF yun. Nagtago po kami sa kakahuyan, dinadahan-dahanan lang po kami ng MILF. Sinabi ko dun sa asset ko, Kams, kilala mo yung mga yan? Sabi niya, oo, 105th, under kay Commander Ben. Sabi niya ganun. Sumunod po, sabi ko sa kanya, anong sinasabi nila? Pinamamadali niya po yung tatay, pinamamadali niya yung anak niya na wala namang baril. Pinamamadali niya daw kasi maunahan sa baril. So, sa madaling salita po, baril lang talaga ang gusto nila sa amin kasi maganda yung baril namin. Baligtad po sa sinasabi ng karamihan na ganito ganyan. Pero ang totoo po niyan, hindi po kami ang unang pumutok sa MILF. Sa katunayan, nakakover lang po kami. Nung wala na silang space para makipaglaban sa 50-50, umatras po sila, pumunta po sa lugar namin, hinanap kami. 7 meters na lang po ang layo nila sa akin. Nakita nila pa ako, pinaputukan nila. Pero hindi po ako tinamaan. Wala akong magawa kundi return fire. Pagtawid nung isa, nabaril ko po, tumba. Tumawid ulit isa, binaril ko, tumba ulit. Pero tuloy-tuloy na po yung putukan. Sabi nila may sibilyan daw na nadamay. Wala pong sibilyan. Ang totoo niyan, hila-hila ng kanyang ama, yung bata, na 15 years old lang, walang dalang baril, pero yung ama niya may dalang baril. Hinihila niya yung anak niya. Para sa ganun, kung may makuha silang baril, ibibigay niya sa kanyang anak. Yan po ang totoo. Tuloy-tuloy po yung putukan, mga 8:30 or 9 ng umaga. Ang ginawa po namin, tumayo na po kami, tayuan na po. So nag-form po kami ng dalawang line. Habang nag-change mag yung isa, nagpo-forward yung isang team, yung sniper namin nakaposisyon. Umatras po yung mga kalaban. Hindi namin alam na yung bahay pala na pinuputukan namin, yun na po pala yung kampo ng kalaban. So ang nagkuman si Sir Train, sabi niya, tell left tayo. Ibig sabihin po noon, mag-maneuver po dun sa bandang kaliwa, sa may sagingan.
Tuloy-tuloy pa rin po yung putukan namin, walang tigil hanggang labanan na po ng sniper. Hanggang dumaan po kami sa mga maisan, tuloy-tuloy po yung putukan. 7 meters to 10 meters lang po pagitan ng kalaban. Nagtataka kami kung ba't hindi kami natatamaan. Pero may time na pinuputukan kami, hindi kami pumuputok para hindi nila makita kung saan yung location namin. Pero ang laging sinasabi sa amin ni Sir Train, yung bala nyo, putukan lang natin kung may nakita tayo. Kaya po, sa 84th Company, sa Seaborn, hindi po kami naubusan ng bala. Sa katunayan, pagkatapos ng huling putukan namin, may 5 magasin pa ako na naiwan. Kung ilang beses po kami napalibutan, pero nagagawa namin ng paraan na mabuwag yung line na ginagawa ng MILF at BFF. Hanggang sa umabot na kami ng hapon, wala pa kaming wounded. 2:00. Taliwas sa sinasabi nila na marami ng patay na SAP. Ang tutunong, marami pa. Kami nasa loob. Walang tumulong sa amin. 2:00, nakarating po kami sa isang cornfield na kung saan yung kanan namin, kasing laki nito, mas malawak pa dito. May sniper sa gitna. Dumaan kami sa gilid niya kasi ilog yon na maisan. Yung paligid, hindi pwedeng daanan kasi swamp siya, natuyo lang po. Pero sa gitna niya, may sniper po na mga 3. Sa kabilang ilog po, kung saan kami dumadaan, nandun po ang hilera ng MILF at saka BFF. Pinuputukan po kami. Sa sobrang pagod na po namin, dahil 10:00 pa lang ng gabi, naglalakad na kami at nahit namin yung target, 4:00 na. Pagod na po kami. Hirap na. So ang ginawa namin, naglalakad kami. With a distance sa kalaban na 150 meters lang. Pero hindi po kami tinatamaan. Inabot na po na 3:00. Wala pa rin pong patay sa amin, sa 84th. Buong akala ng buong sambayanan, wala lang naiwan na SAP sa loob. Sabi ni Sir, kahit lang man may babuhay sa atin para makapagdala ng daliri ni Marwan. Pagdating po sa dulo, na kung saan akala na namin na safe na kami, ang ginawa ko po, nag-cover na lang po ako sa Inararo lang. Wala na pong iba kundi yung Inararo lang, doon lang ako nag-cover. Puro maisan na po yan. Wala pong bundok. Patag na patag po ang labanan. Na ang mais hanggang gabewang lang. Kung tumayo ka, magkakitaan kayo ng kalaban. Dikit-dikitan na po kami. Pero hindi po makalapit yung mga kalaban kasi yung mga kasama ko, talagang magagaling din talaga sila. Wala akong masabi sa kanila, malalakas ang loob nila. Kaya, praise God, salamat at binigyan mo ako ng mga kasamang ganon. Tumawag po sila Sir Jednad Tabdi, kasama sila Sir Train at yung may ibang kasama namin. Yung palang na-forwardan nila, nakahilera po doon ang humigit kumulang sa 50 na MILF at saka BFF. Doon po nagka-encounteran sila. Hindi rin po ako makatayo nung time na yun para tulungan sila kasi tinitira din po ako na sniper. Nagkaputukan sila ng matagal doon. Halos 2 beses na nagkasagupa sila ng MILF at saka BFF. Pero ang sinasabi ng MILF, 18 lang ang patay sa kanila. Pero nung gabi na umalis kami doon, halos bilangin ko, yung patay sa kanila, hindi bababa ng 40. Pagdating po ng gabi, mga 6:30 na po, 7:00 ng gabi, bumurwag po kami. Nakita po namin na may siyam na po kaming patay. Ganun pa man, yung mga wounded namin, nurse aid namin, at isa rin po ako sa mga medic nila. So, yung isang wounded namin, lagyan namin ng IV fluid.
Buti na lang po at may natirang IV fluid sa likod ko. Kasi yung IV fluid na nasa medics bag namin, ininom po ng tropa nung nandun kami sa Maisan. Ang tagal pa po namin doon sa Maisan kung saan kami na-encounter. Sabi ng AAP, tinulungan nila kami. Pero nakakita po ako ng army 11:30 na ng gabi. Wala na pong kalaban. Walang tumulong sa amin. Kahit na lang sana makakita ako ng helicopter na lumilipad, masaya na ako. Pero wala. Ibon lang. Wala na po kaming asahan kundi sarili namin. Inaantay na lang po namin gumabi kasi may mga night vision kami at lamang kami.